Hello mga ka-bakers! Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon na recipe ay ang triple chocolate cake roll with ganache. So, natutunan na natin gawin yung cake roll. Ngayon naman, pagtuunan natin ng pansin yung ganache. So, before anything else, mag-preheat muna tayo ng oven for 15 minutes, 175 degrees Celsius. And then, ipiprepare natin yung ating pan. Ito yung gagamitin natin for our cake roll. And then, hinanda ko na lahat ng gamit natin para mas mabilis tayo. So, una lang natin gagawin, pag sama-sama lang natin yung ating dry ingredients, liquid ingredients. Ang dry ingredients, halo lang natin yung 1 cup cake flour, 1/4 cocoa powder, halo ko na rin yung ating baking powder. Mix natin yung liquid ingredients, 1/3 cup milk, 1/4 cup oil, and then vanilla, 1 teaspoon, and then yung ating 2 tablespoon hot water, and then 1 stick na coffee. Hinalo ko lang. Hot water dapat para matunaw yung ating coffee. So, halo ko na siya. So, tabi muna natin siya. Ni-ready ko lang siya. And the next na natin gagawin ay mag-separate ng ating eggs. So, prepare ako ng 3 bowl para sa ating 3 bowl process para pag naghiwalay tayo, mas madali, convenient. So, okay, sa pag-separate ng eggs, so, crack natin siya. Sa flat na surface natin siya ituktok or sa rim ng bowl para yung balat hindi papasok doon sa mismong itlog para iwas na rin salmonella. Ngayon, kaya naman 3 bowl process para pagka nasiraan naman tayo in between ng pag-separate natin, hindi natin masisira yung nauna. Safe din. Whisk lang natin yan bago natin ihalo, and then halo natin yung 1/4 cup white sugar doon sa 5 egg yolks. Whisk lang natin siya ng husto hanggang sa ma-dissolve yung sugar. And then, sift natin yung dry ingredients. Maigi na rin na isabay-sabay natin para nami-mix na rin sila. Importante na ma-sift natin para mawala yung lumps or maiwasan din natin na merong mga other particles na nandyan na hindi naman kailangan. And then, i-whisk lang natin siya hanggang sa mag-blend yung dry ingredients and wet ingredients, or hanggang sa mag-smooth at wala ng lumps. Ngayon, gagawa naman tayo ng meringue. So, kailangan natin 5 egg whites, 1/3 cup white sugar, and 1/8 teaspoon cream of tartar. Dahan-dahan nating ilagay ang white sugar para ma-dissolve talaga siya, and then iwasan din natin siyang bumagsak. Continue lang hanggang sa magiging stiff peak siya, or pagka i-lift niyo yung iangat niyo yung whip attachment, nagkaroon na siya ng pointed peak. Hindi na siya babaliko. So, yan yung palatandaan na stiff na yung ating meringue. And then, ihalo natin siya in 3 parts sa ating butter mixture para hindi natin masira yung meringue na pinaghirapan natin kanina. Stiff. Dahan-dahan lang sa pag-fold, kailangan kuhanin niyo yung ilalim hanggang sa mag-well mix talaga sila para maiwasan yung parang meron tayong marshmallow na natitira after natin na ma-bake. Boost natin siya sa jelly roll pan and then bake natin for 175 degrees Celsius for 15 to 20 minutes, or pag i-test natin sa toothpick, wala nang sasama na butter.
And then, pagkalabas, lagyan lang natin siya ng powdered sugar para hindi dumikit sa ating tela or sa ating parchment paper. And then, flip natin siya. Importante na kaagad natin siya i-roll habang warm siya para maalala niya or may memory kasi siya na na-roll na siya. So, pag-roll, i-letter C nyo lang ang inyong kamay para hindi siya mabibiyak. So, tapos na tayo sa ating cake roll. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang ganache. So, ano ba talaga yung ganache? Ganache is just a simple combination of chocolate and cream. So, magdedepende ang lasa nun kung gaano ka high quality ang inyong chocolate at saka kung gaano ka high quality yung inyong cream. Ang gamit ko dito na chocolate ay Belgian dark chocolate. So, masarap talaga siya. And then, i-cubes lang natin para mas madali siyang mag-melt pagka i-mix na natin sa ating cream. There are 3 types ng ganache. Meron tayong thin na ganache, medium or thick ganache. Una muna natin gagawin yung medium ganache na 1 part cream and 1 part chocolate. And then, sa low fire na stove, initin natin yung ating cream at ilagay natin yung ating chocolate pagka mayroon na tayong nakikitang small bubble doon sa ating cream. Huwag natin siyang hayaang kumulo para hindi magkakaroon ng balat. And then, pwede na rin natin doon na ihalo ang ating chocolate. Stay lang natin ng mga 5 minutes bago natin haluin para mag-melt talaga yung chocolate. Itong klaseng ganache, pwede natin siyang gamitin pang filling kasi balance lang yung mixture niya, spreadable. So, pwede natin siyang gamitin for filling ng ating cakes in between layers. Ang palatandaan natin na maganda yung ating ganache pagka ganito siya ka-smooth at ganyan siya ka-shiny. Ibig sabihin nun, tama yung init ng cream mo nang ilagay mo yung chocolate. So, spread natin siya dito sa ating cake roll. Yun yung gagawin nating filling niya. Isang option for this ganache din ay ilagay natin siya sa chiller for about 2 to 5 hours or overnight. And then, i-whip natin siya para magkakaroon siya ng air. Whip natin siguro hanggang soft peak. And then, pwede na natin siyang gawing parang mousse na yung filling ng ating cake roll. And then, nilagyan ko siya ng choco chips or chunks ng chocolate para meron tayong medyo kagat pagka kinain na natin yung roll. Next naman natin gagawin ang thick ganache. So, 1 part cream and then 1.5 part of chocolate. Heat natin ulit yung cream sa bowl natin and then ilagay natin yung 1 part ng chocolate hanggang sa mag-melt and then mamaya ilagay natin ulit yung another 1 part para lalamig siya. And then, mas maganda yung melt niya. Mas maganda ang pagka-melt niya. Itong klaseng ganache naman ay maganda siya gamitin for crumb coat ng inyong cake bago natin siya lalagyan, let's say, fondant or lalagyan natin siya ng runny na frosting. Ito yung magandang gawing pang unang coat ng ating cake. So, tingnan nyo naman yung difference. Sa kaliwa, yan yung medium ganache and then yung kanan, yun yung thick ganache.
ito muna yung una nating gagamitin para sa ating cake roll. Cover ko siya ulit ng medium ganache. Mas maganda pagka medyo runny pa siya para mas madali siyang i-spread. So, pagka maganda yung ganache nyo, ganito yung magiging itsura niya. Ang shiny, ang ganda nung kanyang texture. Napakadami talagang gamit ng ating ganache. So, ito naman na part ng ganache, ang gagamitin natin siya pang halo sa ating buttercream na 1/2 cup butter and then 1/2 cup powdered sugar. Dadagdagan lang natin siya ng 2 parts na ganache para talagang mas maganda siyang i-pipe. So, ito na yung pwede natin gawin pang decoration, pang piping. Rosette, yan yung magandang gamitin. So, halo lang natin siya hanggang sa mag-soft peak. Medyo mahirap to gamitin pag wala tayong mixer. Sa piping bag, ginamitan ko lang siya ng star tip. Gagawa naman tayo ngayon ng thin ganache. 1 part chocolate and then 1.5 part ng cream. Ito naman yung gagamitin natin pang drizzle, pang drip. Ito naman yung klaseng ganache na ginagamit natin para doon. So, ito, ginamitan ko siya ng double boiler or may mainit na, kumukulong mainit na tubig sa ilalim and then nilagay ko lang siya sa bowl. Ito yung mas madali or safe para sa beginner para maiwasan natin siyang masunog. So, kung first time yung gumawa ng ganache, ito ang advisable sa inyo. Mas maganda itong technique na tong gamitin for the beginners kasi naiiwasan nating nasusunog yung cream. So, mas madali nating mamimelt yung chocolate at wala tayong nakikitang puti-puti. Kung hindi natin nababantayan, mas maganda itong technique na gagamitin. So, dito ko na ginamit yung ating buttercream na merong ganache. Napakaganda niyang i-pipe, napakaganda niya pang frosting, pang rosette, diba? Ang ganda niya. Tignan nyo naman, ka-bakers, ang ganda nung ating cover ng cake kahit hindi pa natin siya
chinil. Ganyan siya ka-shiny, ganyan siya kaganda. And then, ang tignan niyo naman yung buttercream. Ang ganda ng texture niya. Very pipeable. Para mabigyan ko siya ng height, nilagyan ko siya ng stick O. My favorite. Oops, tabi niya isa. Tapos, ilagyan ko na siya ngayon ng candy melts para meron siyang accent na silver na candy melts. Pangdagdag ganda sa ating maganda na chocolate cake. Parang may kulang, kaya ang gagawin ko, lalagyan ko siya drizzle ko siya ng thin ganache, ginawa natin kanina. O, diba? May konting touch. May konting texture. Is this cake look familiar to you? Ito na po siya. Kayang-kaya na po natin gawin sa bahay. So, pwede ba namang hindi ko na titikman? So, cut na natin para makita natin kung ano ang itsura sa loob. Ang sarap! Ito na yung gawa natin mga ka-bakers. Pereng! Bye mga ka-bakers! Click subscribe!